Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po manambatiin si Sister Maylen, Criza Mejia, and June Fonteveros. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, ngayong araw po, magsisimula po tayo ng panibagong series. Excited po ako dito. Ito po ay patungkol sa 1 Corinthians 15:58. Discussion natin ito last week. At nabitin na ako doon sa usapan na yon, sa discussion natin na yon. So, gagawin nating tema this week. Ang pinaka-theme po natin for this week ay give yourself fully to the work of the Lord. Ibigay po natin ang buong-buo yung ating mga sarili sa gawain ng Panginoon. At yan po yung pag-aaralan natin sa isang buong linggo. Now, unahin po natin yung Genesis chapter 1. Dito ko po gusto magsimula sa mga devotions natin. Genesis chapter 1 verse 27 to 28. Sabi po rito, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Ito po yung mga panahon na nilikha ng Diyos si Adan at Eva ayon sa kanyang wangis at inutusan silang magpakarami, humayo, magpakarami at punuin ang mundo. At inatasan silang maghari dito sa nilikha. Sa Tagalog po, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Now, ito po ay tinatawag din nating cultural mandate. Aaralin po natin yun sa mga susunod. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, God's work includes all human work. Yung gawain ng Panginoon, hindi po ito yung gawain lang tuwing Sunday or tuwing may practice ng kantahan, yung praise and worship team. Yung gawain ng Panginoon, hindi lang yan yung Bible study, hindi lang yan, prayer meeting during Wednesday. Yung gawain ng Panginoon, it includes all human work. Paano ko po nasabi yon? Dito po sa Genesis chapter 1, verse 27 to 28, nung nilikha ng Diyos si Adan at Eva, hindi naman nilikha sila na gagawin lang nila kumanta at mag-praise and worship at mag-worship service all day long eh. Hindi naman sila nilikha ng Diyos na, okay, ganito nyo ako pagsisilbihan ha. Magpapaawit ka Adan, ikaw Eva, ikaw yung mag-a-asher, o ikaw Cain, ikaw ang magpipreach ngayon ha. Ikaw naman Abel, ikaw. Hindi ganun, wala silang mga ganun mga program during this time. Sabi ng Diyos sa kanila, okay, magpapakarami kayo, mga anak kayo, magpapakarami, pupunuin ninyo yung mundo. Now, lahat ng activities nila, lahat ng yon act of worship, pagsamba yun sa Diyos. Yung worship service na ginagawa natin ng Sunday, yung music, pagkanta sa Panginoon, isa lang yun sa mga activities nila. Kaya pag sinabi nating gawain ng Panginoon, lahat yan, lahat ng gawain ng tao, pati culinary. Kasi sila Adan at Eva, magluluto talaga yan eh. Iimbento talaga ng iba't ibang klase ng pagkain. Pag combine nila yung iba't ibang mga prutas, gagawa yan ng iba't ibang mga fruit shakes. Tapos kada tikim nila, Lord, thank you, I praise you, salamat ginawa niyo itong mga materialis na to. Lahat ng gagawin nila, pagsamba. Lahat ng gawain ng mga tao, activities ng mga tao, pagsamba yun. Kaya yung worship service, hindi yan pang Sunday lang. From Sunday to Saturday, every day, lahat yan ay pagsamba sa Diyos. So, God's work includes all human work. Alam niyo po sila Adan at Eva, dahil inutusan silang magpakarami, isipin niyo, they're created in the image of God, ang tatalino nila. Meron silang intelligence na katulad ng sa Diyos. Hindi perfect, siyempre below, mas mababa kaysa sa Diyos. Pero ang tatalino nila, hindi sila kagaya ng mga isda, mga ibon. Yung talino, creative talaga sila. Talagang gagawa sila ng mga barko, gagawa sila ng mga sasakyan, gagawa sila ng cellphone, magkakaroon talaga ng mga computer engineers, magkakaroon ng mga architects,
magkakaroon ng mga builders, iba't ibang mga klase ng mga builders. So lahat ng gagawin ng mga tao na yon, pagsamba sa Diyos yon. Yun yung mga ministries nila, iba't ibang klaseng ministries na nakakalugod sa Panginoon. So God's work includes all human work. Now, ang naging problema lang, pumasok yung kasalanan. Sin corrupts all human work. Kaya po, imbis na ang ganda-ganda sana ng bansang Pilipinas, ang ganda-ganda sana ng pamilyang Pilipino, mga bawat pamilya, pinasok tayo ng kasalanan eh. Bawat individual, pinasok ng kasalanan. Yung mga pamilya, pinasok ng kasalanan. Yung mga communities and nations, pinasok ng kasalanan. At lahat ng ginagawa ng tao, pinasok ng kasalanan. Nung unang panahon, lahat ng trabaho ng tao, nakakalugod sa Diyos. Lahat ng gawain, activities ng tao. Pero ngayon, hindi na eh. Dati lahat ng kanta dapat glorifying sa Panginoon. Ngayon yung pagkanta, dahil nahulog ang tao sa kasalanan, may mga malalaswang kanta, mayroon mga kabulastugan lang, walang kakwenta-kwenta, walang kabuluhan. Kung hindi nagkasala sila Eva at Adan, meron pa ring filmmaking eh. May paggawa pa rin ng mga movies. Pero lahat ng mga movies na gagawin ng tao, nakakalugod sa Diyos. Act of worship, pagsamba. Pero ngayon, yung mga movies na nililikha ng tao, kung hindi pornographic, kung ano mga, mga demonic nga yung ibang mga movies eh. Kasi po, yung kasalanan, naapektuhan lahat ng klase ng work ng tao. Lahat ng mga activities ng tao. Kaya ngayon, kahit yung mga engineer, contractor, politicians, nag-uusap-usap sila. Okay, paano ba tayo kikita yan? Gagawa tayo ng kalsada. Sige, kontratahin natin to. Makikita mo yung kalsada, basag-basag after a while. Tapos gagawa na naman sila, basag-basag na naman after a while. Kasi yung trabaho ni engineer, na-corrupt na. Trabaho ni architect, trabaho ni mayor, trabaho ni congressman, lahat na-corrupt na. So, sin corrupts all human work. Yan yung problema. Dapat nung una, yung Genesis chapter 1 pa lang, kung hindi nagkasala sila Eva at Adan, lahat ng ginagawa ng tao, ministry, pagsamba sa Diyos. Ang nangyari sa Genesis chapter 3, nung nagkasala yung tao, lahat ng gawain ng tao naapektuhan ng kasalanan. Yan po ang kadahilanan kung bakit dumating ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Point number 3 natin. Jesus redeems humans in their work. Nung naparito ang Panginoong Jesucristo, namatay siya para sa atin, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, ideklara tayong mga anak ng Diyos. Kung tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagsuko ng buhay sa Kanya, nag-surrender tayo, Lord, kayo ng hari ng buhay ko. Noong mga panahon na yon, dinideklara tayong anak ng Diyos. At kung paano tayo tinubos ng Diyos, tayong mga tao, pati yung mga trabaho natin, gawain natin, activities natin, kasama na rin tinutubos ng Panginoong Jesucristo. Ibinabalik tayo sa hardin ng Eden, kung saan makakapagsimula muli tayo na lahat ng gagawin na ng ating mga kamay, pagsamba sa Diyos. Kung ikaw ay chef, may kilala ka, may kaibigan akong chef, no? Yun lagi yung sinasabi niya sa akin, binigyan siya ng kakayanan ng Diyos para magluto. Isipin niyo po yan. Sa Diyos nang galing yung kakayanan magluto, ibig sabihin, nire-represent niya, sa tuwing haharap siya sa kusina, sa kanyang restaurant, nire-represent niya si God. Kasi sa Diyos galing yung talent, yung gift, yung kakayanan eh. Kaya pag nagluto, nire-represent mo si Lord. Ministry yun. Gawain ng Panginoon yun. Paglilingkod yun sa Diyos. So, Jesus redeems humans in their work. Hindi lang ikaw ang tinubos, pati ang lahat ng gawain mo, tinubos rin. Upang makapagsimula ulit tayo, upang makabalik tayo sa hardin ng Eden na lahat ng gagawin natin, extension ng kamay ng Diyos. Nire-represent natin ng Diyos muli. At lahat ng hahawakan ng ating mga kamay, maaari nating i-offer sa Diyos bilang pagsamba. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos o gawain ng Panginoon, hindi po ito yung hahawakan ng gitara, hawakan ng mic sa araw ng linggo. Kasama po rito. Ang Sunday po, yan po ay celebration. Sama-sama tayo. Kasama natin mga kapwa natin, mananampalataya, sumasamba tayo sa Panginoon. It's our preparation for the work of the Lord on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang Saturday. Kung ikaw man ay police, pag Sunday wala kang duty, let's say wala kang duty,
kasama yung mga kapwa mo mananampalataya, preparation mo yun para ma-empower ka. Para during Monday, pagdating ng Monday, ready ka for the work of the Lord hanggang matapos mo yung duty mo throughout the week. Ganun po ang perspective. Ang gawain ng Panginoon, hindi nagtatapos pag Sunday. Yung Sunday, simula pa lang ng gawain ng Panginoon. So application number 1, let's reimagine our work in the Garden of Eden. Kung gusto nating maunawaan yung gawain ng Panginoon, balik tayo sa Hardin ng Eden. Sa Hardin ng Eden kasi, lahat ng ginagawa ng tao, gamit yung kanyang mga kamay. Lahat ng activities nila doon, pagsamba. So, sa panahon natin ngayon, let's reimagine that. Kasi doon tayo binabalik ng Panginoong Jesucristo Magsimula muli sa Hardin ng Eden upang lahat ng gawain natin may offer natin sa Diyos bilang pagsamba. Nurse ka, nire-represent mo si Lord. May gawain si Lord doon sa ospital, doon ka magsilbi ka sa Panginoon. Pulis ka, doon ka sa departamento mo o doon ka sa kung saan ka man nagjo-duty, siguraduhin mong nahabol mo yung mga kriminal kasi nire-represent mo si Lord. May gawain si Lord doon sa departamento mo. Janitor ka, huwag mo nang pakialamanan kung mananampalataya yung employer mo, yung boss mo. Problema niya na yun. Ikaw, mas maging busy ka sa paglilingkod sa Panginoon. So, reimagine our work in the Garden of Eden. Number 2, work honestly and faithfully for the Lord. Pag sa ating mga trabaho, sa ating mga gawain, hobby man yan, or kahit anong ginagawa natin, work honestly. Sa business man yan, and faithfully for the Lord. Mga kapatid, pag Sunday, simula pa lang yan ang gawain. Preparation yan. Pampalakas yan ng loob. Yan yung makakapakinig ka ng mensahe. Diyan ka matitrain. Kaya po yung ministry, minsan kasi sa church, kaunti lang yung ministry. Parang may men's ministry, women's ministry, children's ministry, praise and worship team. May mga ganong ministry. Pero mga kapatid, mas maraming ministry, malawak ang ministries. Kung ilan yung mga nag-uma-attend sa church, ganun karami yung mga ministries. Bakit? Yung Sunday kasi preparation yan para sa mga ministries ng mga taong nandoon sa loob ng iglesia. Kung saan man sila nagtatrabaho, saan man sila pupunta, kahit yung iba nasa bahay lang, they're doing the work of the Lord. All of us have to work honestly and faithfully for the Lord. Kasi lahat ng gagawin natin na yun, paglilingkod yun sa Diyos, pagsamba yun sa Diyos. That's why we have to do it honestly and faithfully. Hindi natin pwedeng honest lang tayo and faithful lang tayo pag Sunday. Kasi kung Sunday ka lang Christian, pag Monday hindi ka na Christian, there's something wrong. Lahat tayo full-time workers of the Lord. Lahat tayo full-time servants of the Lord. Lahat tayo full-time Christians. Work honestly and faithfully for the Lord. And number 3, follow Jesus' mission of building godly nations. Sundan po natin, maging tagasunod tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang misyon na mag-build ng mga bansa na makadiyos. Alam niyo po, ito yung nai-envision ng New Testament ng mga mananampalataya sa New Testament kahit ng mga propeta sa Old Testament. Na kung itatranslate mo siya sa panahon natin ngayon, dapat mag-advance, umabante ang Great Commission ng Panginoon. Mas dumami yung mga Christian chef, Christian janitors, Christian CEOs, Christian police officers, Christian nurses, doctors, and lawyers, Christian senators, Christian congressmen, and together, let's build a godly nation. Bakit po? Kasi yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo disciple the nations. So, when we follow Jesus' mission of building godly nations, kasama talaga yung yung pagtutulungan ng lahat ng mga Kristiyano. Sama-sama tayo, we're building a godly nation. Kasi po, gawain ng Diyos yun. Gawain ng Panginoon yun. Para po sa ating discussion, what are the importance of understanding the work of the Lord? Ano yung importansya na malaman natin yung gawain ng Panginoon? Na malawak pala yung gawain ng Panginoon. Hindi lang Bible study at prayer meeting. So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Father, thank you for broadening my mind about your work.
I realize that I can serve you full-time without needing to become a pastor or a missionary. Thank you because I'm a part of your overall mission of redeeming and building godly nations. Please use me for my family, community, and country. Let me be a full-time servant of the Lord Jesus Christ in my workplace. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin, si ating kapatid na Tol Danes. Maraming salamat sa iyong suporta dito sa ating channel. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.